Okay, ito na guys. Pag-usapan natin yung paboritong presidente ni Ronald Llamas. Alright? Um, aside from, of course, his ex-boss, yung tinatawag na mas dilawan pa sa dilawan, di ba? As yung favorite blogger ni Mark Gamboa puts it. Ito, Sir Ronald, is Marcos Jr. turning out more dilawan than dilawan? I mean, like, what's going on here? Well, not necessarily. Pero after kasi Duterte, the bar was so low, no? Na wala ka masyadong gagawing mali, especially on human rights, on foreign policy, no, etc. So, yun yung isang positive benefit ni BBM, no? So, lahat pinapalakpakan siya from Australia to Europe to North America, no? Dahil after Digong, you cannot Pero make a yun nga mistake. Ronald, sorry, Oo. I'm interjecting here because, yun nga like, I was in Tokyo the other month and I was in Washington DC the other week. Like everyone is like so gaga over BBM. I was like, BBM is such a and then I see him dito sa Australia, it's giving speech for their parliament. Yung isa na nga lang nagreklamo sa human rights, binubububu pa siya ng ibang Australians. Like, no, isn't this like kind of weird? Yung Democrats and Labor Party schmoozing with BBM. I mean, aren't they? I mean, shouldn't they curb their enthusiasm? Parang medyo. Yes. Pero yung tanong mo kasi, eh. is he becoming more dilaw than the dilaws, no? Ang sinasabi ko lang, it's not about his color, eh, no? It's about yung comparison do sa kanyang predecessor. Malaking bahagi yan, no? Sabi nga ni Bobby Tiglao, no? Pinoy 2.0 si BBM, no? Ang ngayon, hindi na Pinoy 2.0, worse than Pinoy ang banat ni Bobby Tiglao, no? Worse than Pinoy. Pero ang pinanggagalingan niya, kaya kinukumpara siya, medyo kinukulayan siya ng dilaw dahil sa foreign policy. Mas malapit siya kay Pinoy, di ba? Kaysa kay Duterte. Tapos dun sa anti-Tokhang, anti-EJK, no? Ay malayo siya kay Digong, no? At ngayon ay sinisimulan na niya yung kanyang anti-corruption purging na more than a year late, no? Sinimulan niya yung NFA. Nagtanggal siya Nangyari, di ba? May mga na-fire na rin in more than fairness, to be fair. 150, no? Na mga staff. Ibig sabihin, yung promisa niya last SONA, di ba? Nandun tayong dalawa eh. Promisa niya last SONA ay ito na yung bilang na ang oras ng mga hoarders, ng mga smugglers, ng mga kartel. Di ba? Yun ang sabi niya. Kaso wala naman nangyari after a few months nung SONA niya. Ngayon, sinisimulan na niyang gawin, no? Sinisimulan niya niyang gawin. Kaya binabandera nga niya ngayon yung anti-corruption, no? Yung anti-corruption, no? Perhaps there will be more surprises na sasabihin ng kanyang critics, "Oh, naging dilaw na. Naging dilaw na si BBM." Dahil yung mga franchise ng dilaw, anti-corruption, foreign policy, human rights, parang pinipintahan na niya yung kanyang sarili, no? Kaya doon ko tinitignan yung tanong mo na siya ba ay dilaw o hindi, no? Siya ba ay dilaw o ganyan, no? Kaya tingin ko ayan ay makikita natin kung talagang isusustain niya yung ganyang klaseng halimbawa, pagpasok kung papapayagan niya ang ICC para pumasok, naku, babanatan na naman siya na dilaw. 'Di ba? Kung papayagan na 'yan, 'di ba? So, 'yan yung mga indicative na binabato sa kanya kahit hindi naman talaga siya dilaw, no? Well, I mean, of course, we don't. I mean, we know what's the idea, right? Na-appropriate yung mga ibang positioning, may pagka-reformist, may pagka-Western friendly, ganun. But to be fair naman, nagdidilawan din yung kabila, di ba? Yung mga protect si ganyan, justice Yun nga, for yung ganyan, kabila, ang freedom of nakakatawa. Expression. Dilawan din yan eh. Protect the More than 87th that. Constitution. Yung people, Yung pa. power. Yun ang call nung kabila eh. People power. People power ang call nung kabila. So, kung sabi ni Digong, this is the most beautiful constitution or something like that sa 1997. Parang ano to? Oo, di ba? Sinasabi niya, huwag baguhin yung 1987 Constitution. And even kanina doon sa rally ni Kibuloy, they were saying na wag tayong bumalik doon sa mga ng martial law. May mga ganong salita na din kanina. So ngayon para sa doon sa kampo dilawan na yung martial law. dilawan na. Oo.
Sabi nga ni Sandra Cam, isa sa talking heads ni Digong ngayon, sabi ni Sandra Cam, ang galing-galing ni Liberal Party President Edsel Lagman, no? Doon sa kanyang mga banat sa charter change at saka sa pirma. Yung ibang vloggers, narinig ko, sabi, ang galing-galing ng call ni Risa Hontiveros, calling for magpa-drug test si Digong at saka si BBM ng sabay. Kala ko sa Kibuloy. Yun din ang posisyon ni Digong, di ba? Magpa-drug test sila. No? Nagsimula yung kay Risa Hontiveros, kaya pinupuri nila. Kaya ang gulo-gulo na ngayon no? Baka pati si Richard St. Daniel quote nila no? Hindi talaga, secret fan mga yan, matagal na, Frenemy number 1 na ako nung 2016 pa lang. So, hindi na kailangan madamay ako dyan. Lahat nga ng banat ko kay BBM nakikita ko lumalabas sa mga vloggers ni Digong Sabi ko, what's happening? Ronald, crush ka nga ng bayan. That's really What's just happening, wala yan. It's not what you say, it's who you are. Diba? Yung gusto kong magka-crush sa akin, hindi naman nagkaka-crush. Ibang usapan yan. Sa first episode dapat yun nung nag-Itbulaga pa tayo. Usapan gas station. Ikaw, Mark, I mean, anong basa mo kay BBM, the West, heels over head, head over heels, heel and head and posh travel, all of, I mean, anong basa mo sa lahat? I mean, ganito, okay, Mark, I'll say this. Di ba isang araw si BBM was nasa Mindanao siya, di ba? I mean, he was trying to... In Basilan. He was in Basilan. Di ba? It's not like wala naman effort na may pagka... Alam mo naman, the whole populist game. Pero parang walang traction, no? I mean, like, what's going... Meron ba siyang image problem? Like, he's not seen as strong? Parang ganon. Yung sinasabi, hindi ko na weak leader. Meron ba siyang weak leader? May communication problem. I always say this dun sa vlog ko. Di ba kung nakukumpara si Duterte kay Marcos, because yung mga pagkakamali ni Duterte, wala kay BBM. Yung strength ni Duterte sa communications, yun ang hindi namanan nitong administrasyon ni Marcos in highlighting yung mga achievements nila kasi meron naman highlighting yung mga projects, infrastructure projects, mga pabahay, kaya nga 'di ba nung sa Pasig Esplanade parang nagulat ako, parang ngayon na lang nag-highlight ng project. So merong communication problem talaga. Kasi they would show a project, yung parang normal na coverage lang sa PTV, it would get 5,000 views. Pero hindi kasi enough na ganun Kailangan dramahan mo Kailangan samahan mo ng drama yung mga project, samahan mo ng, 'di ba? Make it more attractive, make it viral para mapanood ng mga. May isang fundamental problem yung kanilang communication team. It's factionalized. At least 3 yung faction doon na nag-aaway-away. Hindi ko alam yun, no? Paki-explain nga. Pakisabi. Andun yung head, si Secretary Cheloy. Tapos meron kang undersecretary, si Cesar Chavez, na kaibigan ni Mark. Tapos meron ka pa itong ASEC na ibang na nag-criticize yung kanyang boss. So meron ka dyan. Wait, si Cesar Chavez, hindi na siya sa DOT? Nasa nasa communication siya, undersecretary. Ano siya? Transportation siya dati. Well, nasa na siya, USEC na siya sa PCO. Pero USEC din siya, di ba? Sa Department of Transportation. Tawag sa kanya, Strategic Communications. I had no idea na lumipat pala siya. Wait lang, mag-reply ako sa greetings niya kanina. Sige lang go. So, meron kang at least 3 factions. There could be more, no? Dati. Sino yung third faction? Dati nandiyan pa si Paul Soriano, buti nawala na, no? Etc. So, yun yung kan mo, no? Tapos iba-iba yung skill set niyan 'Di ba? Iba-iba yung skill set niyan Halimbawa, si Chelo, yung strength niyan ay syempre yung traditional media, no? Diyan yung kanila expertise nila mag-asawa sa traditional. Si Cesar Chavez, hindi ko alam kung ano yung skill set niya halimbawa sa bagong social media, no? Tapos may isa diyan na dating staff ni BBM sa Senate, no? Na ang tingin din sa sarili niya, siya yung powerful diyan. So, medyo may ganung klaseng dysfunction within the PCO. Na kailangan ayusin. Saka yung moves ng Congress. Meron ding impression na Congress is doing a lot of heavy lifting para di ba, para ipakita yung magagandang nagagawa ni BBM. Di ba, meron silang Congress TV, meron silang, meron pang ganun meron pang, so ganun ang nangyayari. Hindi
na-highlight masyado yung mga But Mark, let me push you on that. And no, it's because you're making a very good point, Mark. No, and I think we almost 100% agree. My sense is it's also because the difference is Digong was very comfortable with unorthodox media strategy. Sobrang komportable siya sa mga vloggers, ang daldal niya mismo. BBM doesn't look like that. Parang gusto talaga ni BBM yung traditional, posh, polished media. So I'm not sure how comfort. I know this sounds strange because nung election time, he was like doing all of these vlogs and all of that. Pero ang basa ko is, the moment na nanalo siyang presidente, bumalik siya dun sa comfort zone niya, which is, I don't want to deal with all of this trashiness. Parang may ganun akong basa. That's my psychological reading of BBM. I don't know if Ronald agrees with me. Nung campaign kasi ibang handler niya eh. Yung handler niya ay yung in charge sa kanyang kampanya. Ngayon, yung mga handler niya ron, hindi na ito yung handler niya sa Malacanang. No? So wala siyang sariling pag-iisip, puro handler lang. I mean, well, hindi niya mundo. Paano? Si Digong kasi, the medium is the message. Kumbaga, the person is the message. Siya na yan eh. No? Hindi niya... True. O yung malaking difference kailangan na yun. Hindi na kailangan si Martin Andanar. Hindi niya kailangan sino ba yung pastor na kanyang spokesperson. No? So, hindi niya kailangan yung mga yun eh. Siya na mismo eh. Siya na mismo. No? Yun isang factor din siguro yun. Kasi for example, yung magsasalita si BBM sa Australian Parliament, 'di ba? Konti manonood. Yung hindi ganoon ka yung mga Pilipino kasi English tapos yung mga malalalim na salita. highfalutin. Yung main difference ng dalawa, Duterte is very good keeping things interesting sa mga speech niya, sa mga interviews, 'di ba? Si PBBM usually formal, usually English, tapos medyo boring nga talaga. So doon siguro hindi nakaka-adjust ng maayos yung social media doon sa strengths ni BBM or para ma-highlight yung ibang mga ginagawa nga. Is it because, Ronald, sorry, I want to ask you on that. Is it because BBM was so trying to replicate his father, na hindi niya ma-accommodate 21st century style of, populist communication? Di ba? Kasi obviously, ginagaya niya yung style ng tatay niya. Di ba? Yung pananalitan niya. Sobrang senior na senior eh. Oh. Partly, pero yung tatay niya, may feel yan sa audience. No? Nag-a-adjust yan. Kahit intellectual, yung kanyang tatay, may pakiramdam yan sa instinctive. I'm talking about the style, di ba? Siyempre, yung father was original eh. Baka isa nga yan sa mga original disruptor eh. Yung kanyang tatay, di ba? Yun yung kanya. Pero halimbawa, kung papanoorin mo yung kanyang unang SONA, no? Ang audience niya iba eh. Ang audience niya is the international community, business, no? Diplomats, part of the middle class. Pag nakita mo yung SONA ni Digong, ang kanyang audience is the DNE eh. Di ba? Tinatapon niya yung kanyang speech. Ayoko na basahin ito. Putangin ng speech to. Di ba? Magaganon siya eh. Di ba? Pero click sa DNE. No? Dahil alam naman niya, yung ABC, iba ang kanya diyan eh. No? Iba ang kanyang magiging conduct diyan, no? So magkaiba sila ng style dahil magkaiba sila ng audience, no? Ikalawa, yung mga previous president, meron silang political project eh, no? Na doon nila ina-adjust yung kanilang conduct. Si FBR, Tiger Economy, Philippines 2000, di ba? Si era para sa mahirap, di ba? Si GMA, Strong Republic. Si Pinoy, no? Kung hindi ka walang mahirap kung walang corrupt, anti-corruption. Si Digong, anti-crime, no? Si BBM parang hinahanap pa niya eh. Parang hinahanap pa niya yung peg. Yung bagong Unity. Wala na nga eh. So ginamit niya bagong Pilipinas. Pero may pagka-bland eh. 'Di ba? Yung wala pang emotional impact eh. Wala pang emotional impact. Pwedeng totoo ka, ginagaya niya yung bagong lipunan, pero pag tinignan mo yung bagong lipunan, uulitin mo yung kanta eh. Di ba? Marching song eh. May bagong silang. Walang ganun yung bagong Pilipinas eh. Di ba? Hindi siya kakantahin ng mga bata. Flat siya. Oh. Hindi siya kakantahin ng mga bata sa kalsada. Diba? Yun yung hindi siya kakantahin sa mga elementary school. So baka naghahanap pa siya ng tamang kombinasyon eh. Baka kailangan kunin niya si Mark eh as an advisor. No, paano ba Honestly, no. Seriously, Pwede. blogging. Apply ako.
Si Mark kagad, pwede. Ano ba Ayan yung na po, peg, ano no? po. Yung Ito na document. po. Papadala na. Wala akong nakikita sa Malacanang na gumagawa nun. At this point, wala akong nakikita. Just as wala akong nakikita sa Malacanang na political operator. No? Wala eh. Wala akong Ano naman, si nakikita. Ronald naman ang mag-apply ngayon. Ano naman tira sa Oh, akin? Lahat sa kayo akin, may sa akin. posisyon na. In terms of kunyari, kung ang gusto mo lang naman iparamdam sa netizens or sa Pilipino, yung may ginagawa ka, kasi ang focus is more on infra eh. Yun ang wala tayong masyadong nakikita eh. Kasi pero sa infra, doon pa lang very interested na yung mga tao eh. Pero ang dami mong infra na pwedeng Ang dami mong infra na pwedeng ibale. Yung Kaya nga content, diba? Yung nag-viral yung subway. Yung subway, actually, Mark, you're absolutely right. Yun eh. You have to How make the much people bang excited. Duterte was getting out of whatever project. Ito, ang daming patapos na tong subway nila ngayon. Ang ganda-ganda eh. Actually, sana inimbita tayong tatlo pa nga mag-video-video tayo dyan. Oo. Honestly, I mean, good things are happening. I mean, I want to be fair naman. In fairness, things are Tignan mo happening. Big R, yung pinag-usapan natin kanina, yung kanyang trip sa Basilan. Ano yung picture na lumabas? Si BBM may hawak na barel. Mali pa yung hawak sa barel. Mali pa yung hawak sa barel. Mas alam mo sa akin yan, clashing ko pa yan. Pero parang hindi bagay sa kanya eh. 'Di ba? Hindi bagay. Baka dapat iba yung picture eh. 'Di ba? Yun Medyo yung trabaho pilit. sana Oo, nung medyo handler. Yun ang trabaho ng communications, 'di ba? Lahat yan dapat nakakuan yan eh. Dapat yan nakapakete eh. Dapat lahat yan yun yung Ako, I have to research pa. Ang dami ko pang research na gagawin para malaman ano ng update. For example, Mindanao Railway. Iyon, napaka-legacy project yun kung siya yung unang makapaglagay ng riles diyan. Kahit masimulan lang sa yung Davao to Digos to Tagum na line. Sa ngayon bumibili na sila ng mga lupa for that right of way. So kailangan ko pang i-research na hanapin ng pero dapat kumbaga kung yan ang you build up the people yung aspirational ba. Yung nila, uy, may ginagawa itong Mindanao Railway. Tapos for example, yung sa sense of hope, something to look forward to. sense of hope eh. Kung seryoso kang gagawin yon for yung Iloilo Guimaras Bridge, 'di ba? I think that project is also moving on. So i-build up mo yung mga yung mga ganong klaseng ng proyekto plus kunyari mga pabahay, that's the easiest one to do, 'di ba? Yung lahat ng mga pabahay ibomba nyo ng pakita doon. Kasi maramdaman ng tao na na kumaga doon magaling si Duterte, si Isko doon din magaling eh. You tell a story eh. Yung mangangako ka tapos you tell the story of how you get there. 'Di ba? Pabahay, ang pangako niya is 6 million na pabahay sa buong term niya. Nasaan na ba tayo? Ilang percent na ba tayo? Nakikita ko sa mga projects may mga ginagawa pero hindi klaro yung messaging kung nasaan na tayo doon eh. Ilang buildings ang plano pang ipagawa, ilang So, yung mga Pilipino, mababaw lang din naman in a sense na pakitaan mo ng infrastructure and Basta there's a movement, there's something coming together. No, I Oo completely at with you, least Mark. merong kang na-achieve na tangible. Mystery talaga Dun sa sa- akin yan eh. Na bakit wala silang non-traditional vlogging style approach considering how successful it has been under Duterte all around the world. I mean, Modi, India. Ikaw, Ronald, is it because Nung wala siyang bongo? Nung nagsimula kasi siya, may nag-advise sa kanya na kunin mo yung Department of Agriculture. No? Yan ay tagos sa sikmura ng lahat ng tao. No? Lalo na yung campaign peg mo, unity at saka rice. 20 peso per kilo rice. So i-segue mo na yan. Kaya for a year, hawak niya ang DA. Ang problema, hindi niya na-realize na ang laki ng problema ng agriculture. 'Di ba? Doon nang galing yung massive inflation, 'di ba? Sa sibuyas, 'di ba? Sa bawang, sa rice, etc. So, medyo na-underestimate niya yung problema. Kaya ang alam ko, naghahanap siya ng peg eh. Naghahanap siya ng narrative na tingin niya kiklik yung kanyang persona at yung kanyang style of governance. Tingin ko hindi pa niya nakukuha 'yon. No? Unlike Medyo other in the air pa siya, no? Medyo Unlike other, halimbawa, si Digong, pag nagsuot ng fatigue, nagja-jibe sa kanyang Punisher image. No? Yung lahat ng kanyang sinasabi, nagmumura siya ganito. Yan yung consistent do sa kanyang mayor, president image na si BBM naghahanap eh.
hindi mo naman pwedeng gawing peg yung traveler ka. Para kang Magellan, no? Na tinatanong ka sa quiz show sa US, no? So ano yung kwan mo? Ano yung peg mo? No? Yun ang dapat i-brainstorm more Si than Digong, oh, yung build eh. 'Di ba? He was able to build on that eh. Kasi kinumpara mo kay Pinoy, nung panahon ni Pinoy, lahat ng mga kontrata ginawa, 'di ba? Yung mga public-private partnerships, kaya tumaon sa kanya na natapos yung mga ilang proyekto. O swerte lumabas yun. tuloy, build. Swerte siya ron. Pero 'di ba panahon ni Pinoy yung mga public-private partnerships noon. Kay BBM ganun din eh. So yung build better more niya, dapat yung North-South Commuter Railway, yung mga highways na yan sa North Luzon, South Luzon, ang dami. So they just need to highlight yun. So Tingin ko, ano ang build ni BBM? Yun ang build kailangan. better more. Oh, yan yung kailangan. Yun. Yun yung kailangan louder. Kasi Sana wala all. eh. Huwag niyang piliting humawak ng baril sa basilan. Hindi bagay eh. Ayun, so dapat advisean nyo, di ba? Dahil Yeah, I mean, I think that's the biggest mystery talaga na there's a huge communication gap or whatever. I'm sure the people inside would say, well, we still have a 60-70% approval rating. Sabog pa rin yung kabila, wala naman totoong opposition. So I'm sure they could in a way justify it that way. Pero sa akin talaga, they have to think outside the box na. They have to really push the next level kasi may template na tayo eh. Both Pinoy and Duterte in their own ways. We're very proactive communicators, 'di ba? So I think we need that. Big R, in the time of social media, things can change fast, no? Things can unravel fast eh. Yun yung problema. Kaya wag ka masyadong confident. Dapat every day should be a battle for your Exactly. political narrative. Or No, for- yun- exactly. Akala ko nga kompletong pakete yung bagong Pilipinas eh. Parang nagkaroon ka ng rally tapos ano na susunod? 'Di ba usually Mark pinaplano mo 'yan eh. Parang thinking out loud ang ginagawa nila eh. Sa buong taon, 'di ba? Paplanuhin mo anong susunod, no? Sino ang mga talking heads? Ano yung music? Ano yung uulit-ulitin mo sa mga eskwelahan, 'di ba? Ano yung ipaparinig mo sa mga wala akong nakikita. Wala. Siguro isang difference din ng panahon ni Duterte kasi for an effective na parang social media na ginagawa, kailangan meron kang kaaway eh. For 6 years, ang kaaway ng mga Duterte was always Dilaw. Kasalanan ng Dilaw, That's why parating active yung mga yung mga social media nila, mga fans nila para kalaban natin ABS-CBN. Naging active yung nila. So kailangan may kalaban na ganun. I think dito kay BBM, nabuhay lang nung Davao Rally, ang kaaway na ng marami loyalista is DDS eh. So ngayon umiingay na yung social media. So I guess yun, kaya ngayon pa lang umiingay. Sa 1.5 years ni BBM in office, ngayon na lang umiingay. Let's see where it goes from there. Kasi yun nga, before walang views yung mga pro Marcos lang na videos. Ngayon tumataas na yung views. Tapos kapag samahan mo pa ng mga infrastructure projects, pumapasok na yung mga nagagawang proyekto. Kasi may budget naman eh. May tumatakbo naman eh. Yung subway, North-South Commuter Railway, LRT1 extension. Okay lang yan, Mark. Lahat yan Okay lang tumatakbo yan. eh. I think you're a good candidate. si Mark talaga nag-apply talaga. Hindi, okay lang yan, Mark. I think they've heard you enough, Mark. Tsaka Ikaw naman, Ronald. Sige lang. Mark, Richard, na nag-scale up siya, anti-China. No? Anti-China. Bawa, yung speech niya sa Australia is about the West Philippine Sea eh. 'Di ba? About China eh. So lahat ng trips niya, alam niya Pero nga, doon lang siya talaga malakas eh. I mean, quote and quote. But Doon siya you have malakas to do talaga more than from the that. start. You have to do more than that. Hindi pwede purong foreign policy lang. Kasi Dapat may people looking sikmura. for other Hindi siya nagtatranslate masyado sa local eh. Yung mga Pilipino galit sa China sa ginagawa nila, pero in terms of content, hindi siya ganun kalakas eh. Kaya hindi ganun ka-interesado. It's Pero not sa foreign, talagang single issue, hindi pwede single issue na foreign policy lang. Pwede siguro single issue kung crime or corruption. Pero foreign policy could be part of a package. itong kaya Richard, yung kanyang big military spending, do you think that could help? Yung pag bumili na tayo ng mga submarine, ng mga kaya that could, missiles galing India. For me, part of monumentality propaganda yan, di ba? Submarines, subway, big infrastructure,
yung glamour, grandeur. I think it's more like that. Hindi lang armas, hindi lang building, lahat. So there's still a lot that they can do. Pero tama si Ronald, may parang kulang kulang center of gravity or maraming fragmentation. You have to show the journey kasi. Kailangan ipakita mo yung para yung mga Paano tao ka mag-journey kung wala kang umaasa. scriptwriter? Paiba-iba yung mga scripts mo, di ba? Anong journey yan, di ba? Lahat na lang, di ba? Lahat na lang. Ikaw, Sir Ronald, last words before we close this episode on BBM. Well, may effort siya. Halimbawa, last Monday, no? Anditong Monday na ito, last Monday, ay minute niya yung leadership ng House at saka Senate. Dahil binabanatan natin siya madalas, Richard, na hindi siya nag-i-scale up in terms of leadership. Itong mga nag-aaway in these past few months ay hindi opposition at saka administrasyon. Ang nag-aaway, parehong mga kaalyado niya. Tapos wala siyang ginagawa to settle those conflicts. Wala siyang ginagawa sa crisis management. Mukhang narinig naman niya tayo last Monday, no? Last Monday, minute niya yung mga yan, no? Tigil na yung away, no? Lahat tayo mag-unite sa CONAS, no? Lahat tayo mag-unite diyan. Magkaroon ng plebiscite sa midterms, no? Magkaroon tayo ng plebiscite, etc. So, medyo nag-i-scale up siya in terms of leadership. Pero kailangan diyan ma-sustain at kailangan may drama. Di ba? Kailangan may drama. Yun yung marami kay Digong drama. Di ba? Yun yung Wag na, Ronald. Oo. Ako na drama. Dami ng drama eh. Hindi, yung drama, hindi siya yung kasama No? Ang nagdadrama, yung kanyang kapatid. Ayan No? tayo. Lalo na nung Isa pa Valentine, yan. may pana. Isa Tinamaan pa ka yan, ba sa isa pa puso? yan, isa pa yan. Tinamaan ka ba sa puso nung pana ni Amy? No? Yung kanyang TikTok na namamana siya si Cupida. Siya si Cupida. So, ang kailangan ni BBM, no, less travel, no, more political narrative, more stories, no. Dramatize work. Hindi pwede Sinubukan puro niya, drama ng nakita mo trabaho ba yun, dito. Mark? Nakita mo ba yun, Mark? Richard? Nagkaroon yung kasama niya si First Lady. Di ba? Nag-uusap sila sa kanilang mga ligawan. Di ba? Nag-uusap sila ng mga, di ba? May ganun sila ngayong Yung vlog na yun, Cute yun eh. Nung election pa nila ginagawa eh. di ba? Parang to humanize yung leadership nila. No? Humanize na sila. Kailangan natin leadership. Ang kailangan Baka natin leader, hindi vlogger. Baka kasi may nag-advise sa kanila, pa-cute naman kayong dalawa. Yun nga eh, nagpa-cute naman siya, kayo, di ba? no? Nag-post pa siya nung sa araw ng yung Valentine's Day, meron siya pang ganyan-ganyan. Ang dami nag-bash. Alam mo, yung pinaka-viewed video ko in this year so far, yung video ni BBM na nag-gym, tapos nagbibigyan advice sa celebrity. Pero, it's like 80% negative. Like, 80% tawanan. And both Pink and DDS. As in, it's so mean. Grabe, grabe. Kaya sabi Dapat kasi babagay sa iyo Dapat babagay sa iyo. Kung si Richard yung nagaganon, babagay no? Maganda yung bench press din, fairness Alright guys, Oo. ang daldal natin. Ito na naman, nakadalawang oras na tayo. Ayan na, magsisimula na yung mga ibang paborito niyong vloggers. Si Libayan, si Esguerra, mga ganun. Mag-8:30 na. Thank you very much guys. Masaya to, masaya. I hope people are listening to us because I just got a confirmation from another very high level legislator na nakikinig siya sa atin at mukhang natuto. Marami nakikinig sa atin. Wag lang. I-announce mo naman, Ayun, Richard. saan ako papasa ng resume? Mamaya na. Richard, Baka mamaya guest natin bukas, yan. yung labas mo sa BBC. I-announce mo naman dito. Ayaw mo nga yung bukas. So by the way, Diamond Hotel, no? 7 p.m. Diamond Hotel. Baka may libreng Pabanatan pandesal kita kayo ron dyan. para masaya. Oo, masaya. Saan bang sako ng basura pinagkukukuhan nitong Richard Haydari? Ayan. Kanya mga analysis, no? Bukas, Ayan para na naman masaya, tayo. di ba? Magkwan Lalo tayo tayo ron, sisikat mag-debate dyan. tayo para masaya, no? Okay. Guard, wag niyo papasukin si Ron. Sa ginanda, ito po yung itsura. Yung QR code niya, ano yan? Naka-CCTV na. Si Richard Haydarian, no? Salamat, boss. 7 Thank you so p.m., much. 7 p.m., no? Pleasure. Thank you so much. See you guys Salamat. hopefully. Sir Ronald, habol ko po yung utang ko sa na isa. Mark, thank you so much sa Thank you. Happy birthday ulit. I Happy appreciate birthday! it. I Happy appreciate birthday! it. Last question. Sino yung ka-date mo ng birthday mo? Ayun. Ronald, sa first episode dapat natin pinag-usapan. Late ka na. All right. Thank you very much. God bless. Talk to you guys soon.